Chief of Police ng San Juan. Hapon po nagpaswag po ako and I'm positive. Joke lang. Tatanggalin ko lang po. Okay lang po. Negative po, syempre. So, mula po sa ating pong Chief of PNP, Philippine National Police, binabati po namin kayo. On behalf of our Chief PNP Police General Guillermo Quezal, our DPCR Director, Police Major General Abel O. Sermonia, binabati po namin kayo lahat ng isang mapagpalang umaga, mga KKDAT and other members of our advocacy group dito po sa San Juan. At kanina po, nakacheck na po kasi kami kahapon pa. Galing po kami kahapon ni General Yu sa probinsya ng Quezon para po sa dalawang event doon na opening event ng KKDAT launching at dito na ako dumaretso sa Laiya. Nakita ko po ang bayan ng San Juan na talaga isang bayan. Akala ko dahil hindi ka yung business establishment medyo sa bayan, tapos tatalon ulit, tapos palaya na. Sabi ko, siguro walang masyadong proyekto dito ng yung ating mga barangay. Aba, nagkamaliw ako. Lalo na nung tinutulok po namin itong barangay ito, hanaw-hanaw. Sabi ko, ang dadalhin kami sa dulo-dulo ng baka tumukos kami ng Mindoro na ito, puro palaya. Abay talagang pagpasok po namin dito, ang inyong malamang pong barangay ulo ba ito? Ito ang barangay ulo ninyo ang sumisimbolo na como palaya, ang pinaka-importante ay ang pagkakaisa ng mga mamamayan na nakatira sa isang lugar. Kaya nyo, mas maganda pa yung barangay ulo nyo sa barangay ulo namin. Ito, at talagang saludo po ako sa inyo. Anyway, binabati ko po siyempre ang aking pong Chief of Police na talaga naman bigay ng pagsalubong sa atin every time na ako po ay pumunta dito sa Luzon. Luzon po ba ang San Juan? Dito sa bayan ng San Juan, si Police Lieutenant Colonel Marvin de Batania at ang inyong pong Chief Intel, si Police Lieutenant Rodel Paloma. Pero po'y bumabati niya sa magandang umaga sa inyong pong pamahalang bayan ng San Juan, sa inyong pong punong lungsod na si Kagalang-galang Ildebrando P. Salud na nire-represent ng isa po ninyo sa mga konsihal, si Kagalang-galang Melchor Ayap, ng umaga po sir. At ang inyong pong SK Federation President, Kagalang-galang Joel Ray Jr. At sa mga kapwa po ng bayan, SK Chairperson, lahat po ba kayo SK Chairperson po? Sino pong mga SK Chairperson dito? Ay lahat ako. Sino hindi? Ano po kayo? SK? Agawan. Okay. So bago po magsimula, ay may papanood po muna ako isang maikling video sa inyo coming from our 448, our Calabarzon Regional Office. At ito po ay tumutulong sa dalawang pangunahing problema hindi lang ng lipunan, kundi ng bawat kabataan. O ang illegal na droga at ng terrorismo. So, sa imang yung first video po, nagaling sa 448.
ganyan wala pa. Yung mga SK chairperson din po ba ang presidente ng Bataan kontra Droga at Terorismo dito sa inyong bayan? Sila din. Sige. Di ako si Anton! Ako si Ben! Si Captain! Nakalimutan mo na yung bata na wala! Ha? Nasaan ang mga anak natin? Nasa kinyaman? O sa kumata? Saan na yan? Gusto naman kita anak natin! Kaya mas mabuti pa, umamin ka na! Umamin ka na! Na nagtaksil ka sa kilusan! Nagtaksil ka sa bayan! Hindi ko alam! Kinakot kita! Kaya! Kinakot ko kayo! Nagutom kayo at wala matuluyan! There are the legal democratic forces in the Philippines. The biggest of these is Bagong Alyansa Makabayan, or Bayan in short. Biggest component of the legal at Kilusang Bayan Uno, which is the legal center, Kilusang Mapugin ng Pilipinas, or AFP, Gabriela, the winner, Alliance. Ang mensahe ikilat sa ating mga advocacy group. So, para po bigyan ng konting sundot yan, alam po ninyo mga kasama, ang CPP, NPA at ang illegal na droga ay ilan lamang sa mga pangunahing dahilan ng mga pagkasira ng buhay ng maraming mga kabataan. So, ito pong slide na ito pong presentation na inanda namin is not only for the KTDAP, but also for our different advocacy group at mga magulang na narito. Para mas maintindihan ninyo yung isa sa mga advocacy group natin, which is the Kabataan kontra Droga at Terorismo, ano ba ang KTDAP? Sige ma'am, next po. So, terrorism in the Philippines, tulad ng inyong napanood kanina. Sige ma'am, next. Terrorism refers to the unlawful use of violence and intimidation against civilians in the pursuit of political aims. So, para maliwanag po sa lahat na ang terorismo ay nagpo-point siya sa isang paggamit ng dahas, pananakot, at mga aktibidad na labag sa batas. Next. So, kanina po, narinig ninyo, alam po ninyo, yan po ang problema namin sa NCR. Dahil marami po sa mga kabataan doon, mga mag-aaral, ay nadodoktrinahan ng mga makakaliwang grupo. Unang-una, kanina narinig ninyo kung ano-ano yung grupo na bumubuo sa CPP-NPA. Nandiyan po ang Anak Bayan, nandiyan po ang Bayan Muna,
nandiyan po ang Kabataang Party List, nandiyan po ang Kanisang Mayo Uno, nandiyan po ang KMU. No? Sila po ang mga bumubuo sa CPP-NPA. May napansin po ba kayo? Meron pong sektor ng kababaihan, may sektor po ng kabataan, may sektor po ng mga manggagawa, at mga maratitang taga-lungsod. No? Ang problema din po niyan, itong mga grupo na to is before, sila is legal na nakakapag-function. Actually, naging mga kongresista pa nga ang mga ito. No? Sila po ay naging party list, nagkaroon po ng Kabataang Party List, nagkaroon po ng Bayan Muna, Anak Bayan, Gabriela, nandiyan po sila, lahat po sila nasa loob ng Kongreso. So marami po sila nagiging kaanin, nagre-recruit po sila, partikular ang mga kabataan, ang kanila pong nire-recruit. Pag sila po ay nakapag-recruit na sa mga different universities, mga colleges, mga learning institutions, saka po nila pinapasok. Yun yung tinatawag natin arrows. Nagtatanim sila ng binhi ng galit laban sa pamahalaan. Imagine, 52 years na po existing ang CPP-NPA dito po sa ating bansa. No? Panahon pa po ni Presidente Marcos, during the time of martial law, sino yung mga nasa kalsada? Sila din. Nung napatrasik si Presidente Marcos, pinalit si Cory. Nung si Presidente Cory na ang nariyan, nagkaroon po ng kudita. Sino-sino yung mga nasa kalsada? Sila pa rin. Up to now, paulit-ulit pa lamang po. Alam niyo po ba kung bakit? Dahil sila po, ang gusto nila, sila po ang mag-take over ng ating pong gobyerno, pamahalaan. So ito po yung ginagamit ng CPP-NPA na indoctrination of the communist ideology. Technically, yan. Meron po yung PADEPA. Alam niyo yung PADEPA? Kung meron sa inyo nag-aaral sa UP, PUP, hindi natin sinisingle out lahat dahil marami akong mga kaibigan taga-UP at PUP na talagang nag-aaral, nagsusumikap makapagtapos ng kanilang pag-aaral para sa kanilang pamilya at ina-appreciate nila yung sakripisyo na binibigay ng kanilang pamilya para sila ay makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Pero nakakalungkot po na sa isang banda ay laganap po ang radikal na pagka-distribute ng doktrinang makakaliwa ng mga taga-CPP. Next po, ma'am. Tinuturuan nila ang mga prospective recruits na maging kritikal sa mga nangyayari sa lipunan. Ano po ba yun? Number 1, kahirapan. Number 2, gutom. Yan po ang ginagamit nila upang mapag-alam nila ang damdamin ng mga tao na lumaban sa pamahalaan at gobyerno. Liliwanagin ko lamang po, wala pong masama na maglabas ng hinaing laban sa pamamahala, sa pamahalaan sa gobyerno. Ang mali po, itataas mo ngayong kaliwang kamay, sumisigaw ka na ibagsak ang gobyerno. Yun po ang mali. No? Imbis na ikaw ay tumulong kung paano mas mapapataas ang antas ng iyong kabuhayan at ng iyong lipunan, ay nagnanais kang mapapagsak ang isang gobyerno. Next po. So, ito po, yung mga binanggit po kanina, yung matanda po nagsasalita kanina, yung po si Jose Maria Sison, siya po ang founder ng CPP-NPA, na hanggang ngayon po ay nandoon po sa the Netherlands. Ilang taon na po siya nagtatago doon. Wala pong hanap buhay ang matandang yun. Pero siya po ay namumuhay ng marangya. Ano po, galing po sa mga pera mula sa revolutionary tax. Sino po nakakaalam ng tungkol sa revolutionary tax? Ano po ang revolutionary tax? Halimbawa po, katulad ng isang bayan, lalagyan ni konsihal ng kalsada, o kalsadahan niya yan. Ano ang mithiin ng kalsada niya? Upang mapabilis ang transportasyon ng mga magsasaka ng kanilang mga produkto mula sa taniman papunta sa merkado. Diba? Mapapabilis kasi kalsada na. Ngayon, ang gagawin ng mga taga-NPA, tatakutin nila yung kontraktor, hihingan nila ng pera. At ito sana kung pa isa-1,000, pa 2,000.
pinakamababaho 100 milyon. Pag hindi nyo nagbigay sa kontraktor, kinabukasan po, sunog yung kanilang mga heavy equipment. O kaya pagbabariling ng mga gumagawa. Ang napeperwisyo, taong bayan. Ibig na mapapamura yung mga produkto na galing sa bukid, ay napapamahal dahil sa dagdag gastusin ng magsasaka para lang madala ang kanyang produkto patungo sa merkado. So, ayan po yung mga bumubuo ng kanilang kilusan, Cabrera, Kabataan Party List, Bayan Luna, Makabayan, Karapatan, at Kilusang Tayo Uno. Kami po sa Kikidad, kasama po ang aking mga kasama sa Kikidad Prime Movers, ang pong Regional President, ang inyong pong Regional President ng taga-probinsya ng Quezon, si Rodel Garcia, at aming pong National Spokesperson, si Franz D. Amarabia, ay matapang po namin pinaninindigan na itong mga to ay isang mga organisasyon na lumalason sa kaisipan ng mga kabataan. Kaya po kami ngayon, ikatakot-takot po ang mga banta sa amin. Dahil masalo kami ng mga death threats galing sa mga identified text message, minsan sa chat. Meron po nagagalit. At kami may masaya na gano'n na nayayanig sila dahil talagang ang kanilang recruitment sa mga panahon nito ay talagang nahihirapan silang magparami. Dahil mas marami pong mga kabataan ngayon sa tulong ng Sangguniang Kabataan ng iba't ibang lalawigan ng mga probinsya na tumutulong sa akin upang mabigyan ng kamalayan ang ibang mga kabataan patungkol sa mga panlilokong ginagawa ng mga kakaliwang grupo na ito. Next month. So, yan po yung maiksing kurso sa NPA. Dinidiscuss po nila yan sa mga universities and colleges. So, mamaya po, mas malalaman ninyo, mas makikita ninyo kung minsan kasi mamaya may makikilala kayo estudyante mamaya. Walang kaalam-alam yung magulang niya. Imagine, OFW, nagtiis ka, nawali ka sa pamilya mo for how many years, nag-aalaga ka ng hindi mo naman anak, nagpapadala ka ng pera, dahil ang gusto mo ay matapos mo ang iyong anak sa kanyang pag-aaral. Then makikita ko sa television yung anak mo may hawak na placards, nakikita tayo pa. Diba? Imbis na lapis at pa rin ang hawak, imbis na lapis at dito ang hawak, ay pa rin at bala ang nakita ng kanyang magulang. So yan po yung may mga ibang pangunahing kurso na tinatakel sa mga estudyante para sila ay masama sa kanilang organisasyon. Sasabihin nila, dahil ang gobyerno ay walang ginagawa patungkol sa paglaban sa kahirapan ng korupsyon. Diba? Pero sila ba ay may ginawa para labanan ng korupsyon at kahirapan sa ating lipunan? Wala. Isa pa sila sa mga mas nagpapadagdag ng problema ng ating pong lipunan. Next po, ma'am. Pagkatapos ng mga kursong ito, ay dadali na nila yung mga bata sa mga terrorist camp ng NPA at ititrain para bumaril at humawak ng armas. Totoo po yan. Alam po ninyo, nung ako po ay sumama kasama ng national group ng Kikidad sa Bulguntog at Sierra Madre. Alam po ninyo yung mga na-recover namin sa ilalim mismo ng kubo ng mga kampo ng mga NPA is mga bangkay. Mga bangkay ng mga kasamahan nilang rebelde. Alam mo Malamig ninyo, dito. ito po ay inautopsy. Alam mo ninyo yung cause of death. Babae. Meron po kayo yung po ng cause of death. Mas malamig. Yes, ma'am. Yes, sir. Ni-rape. Yes. Sino nang rape? Kasamahan din. Nakakalungkot po. Imagine, estudyante ka, bata ka, ang gagahasa sa iyo is mga commander yan ng NPA. Mga kasamahan mo sa mga kaliwang grupo. At pagkatapos ka galawin, matapos mabuhay ng pagkababayad pagkatao mo, papatayin ka, hindi ka magbigyan ng dissenting living. Ibabaw pa natin sa ilalim ng lupa. See? Imagine, at the very young age of 14 years old, meron kami nakita na bata may hawak na baril. Marunong bumaril. Mas magaling pa bumaril sa amin. Imagine yun. Sa musmus na gulang, palaman,
ay imbis na nag-aaral, bala pa rin ang hawak. Alam niyo ang mentalidad po ng mga kabataan is ganito. Ang mentalidad po ng kabataan, kaya yan po ang tinutumbok at tinatarget ng mga makakaliwang grupo. Isang isip niya is parang papel. Totoo po, di ba? Parang papel dahil kung ano yung sulat mo dyan, yun yung kanyang magiging thinking. Not unless yan ay maitama natin. So yan po ang ginagawa natin na hakbang para at least kung meron mang nais pumasok doon ay mahadlangan natin at yung mga nandoon itinutulungan natin makabalik sa isang malayang lipunan. Next po. At sa kasamang palad, narito ang kinahampungan ng mga kabataang na-recruit. Yes, ma'am. Next. Yan po. 16 years old na batang rebelde. Napatay po sa isang enkwentro. Na-recover ang kanyang katawan ng 23rd Infantry Battalion sa kabundukan ng barangay Butuan City noong November 30, 2019. Imagine niyo, imbis na yung batang yan ay nasa loob ng paaralan, imbis na yung batang na yan ay nasa pangangalinga ng kanyang magulang, ay nandito po siya kasama ng mga rebelde. No? Nakita niyo hawak, naka-bulletproof, may radyo, may bala, may baril, di ba? Patay. At ang nakakalungkot po niyan, no? Not only this, karamihan sa mga napapatay sa ikwentro ng mga rebelde, sino ang nagpapaba mula sa bundok, papunta sa kanilang mga pamilya upang mabigyan ng second living. Ito po yung ating pong kapulisan at mga militar. Pag namamatay ang kasamahan nila, pinapabayaan na lang nila yun. Diba? So yun po, isa sa mga bata na yan. Si Nick Boy Binungkasan. Next ma'am. So ito naman po, si Hope Kapampangan. Hindi na yun, napakagandang bata. Nakikita niyo ba yun? Napakatalinong bata po ito. Nakita ko yung mga grades nito, yung medals nito. Napakarami. Pero dahil sa mga kababuyang ginawa ng Kabataang Party List, no? Siya po ay na-recruit, sumama sa mga demonstrasyon, sumama sa mga rally. After that, na binigyan siya ng maling doktrina, yung doktrina ng CBP-NPA, hanggang siya po ay nag-excursion sa bundok, tinuruan ako umawak ng armas. Ayun o, patay. Ayun, ito yung ginahasa. Na-recruit sa edad na 16 at ginahasa at pinatay ng kasamang NPA. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Nakakalungkot po. Marami pong pangarap ng batang to. At ang kayo po mga magulang na narito, mga ina, alam po ninyo ang pakiramdam na nawalan kayo ng anak. Sa kamay pa at sa pamamagitan pa ng pambababoy at kalimutan nito mga rebelde ito. Next. Pati mga innocent sibilyan ay nabibiktima. Pakita natin ma'am. Ito po, nangyari po ito noong 1989. Pinakamalaking pagpatay ng mga rebelde NPA. 40 churchgoers, many of them are children, were killed while attending Sunday Mass on June 25, 1989. Kung makikita niyo ng maliwanag, may sanggol, may matanda, may babae, wala silang sinisino. Bakit nila ginawa ito? Para mapatay na nila yung pwersa nila. Na nandito kami, eto kami, na kapag kami ay hindi nyo sinunod o pinagbigyan, ito ang mangyayari. Wala silang pakialam sa buhay. Samantalang ang sinisigaw nila, ano daw? Pagbabago, hustisya, labanan ng korupsyon, labanan ng gutom. Pero sila pa po pinagmumulan ng mga mas malaking problema. Sila ba ay sumigaw ng karapatang pantao? Ito po ang problema sa kanila. Hindi ko naman po kinakampihan ibang mga tao na gumagawa ng kriminalidad. No? Pag ang ating mga kapulisan nakapatay sa enkwentro, sigaw lagi ng mga kalawang grupo, human rights. Di ba? Ito ko nung una eh. Ano ba itong mga pulis na ito? Dapat itong mga ito, puprotekta ng buhay ng tao.
siya ng adik, kailangan namang kagatin niya yun. Siyempre, babarilin niya yun pagka close encounter, siyempre. Pero, kapag ang pulis ang namamatay sa enkwentro, di ko mabibig ng mga tao namumuno sa mga organisasyon, lalo na ng pambansang, demokratiko, friendly organisasyon, or NDF. Di ko mabibigyan ng lahat. Bakit? Kayo na humusga. Bakit? Next po. Ito po naman si Larry Buenafe. Ito po ay isang simpleng fish vendor. Titinda po ng isda tuwing umaga. Tagaan na ito alam mo, taga Masbate ito sa pamamagitan ng motor niya, nagbebenta po siya ng isda. And imagine, ilan po ang anak niya. Daming anak nito ni Buenafe. Alam ko, 8 ang anak nito At lahat po'y nag-aaral. At ang pinakamatanda pong anak ni Larry Buenafe is high school, hindi pa po tapos. Imagine, namatay siya nang walang kalaban-laban dahil lang sa landmine. Landmine na tinanim ng NPA. Di ba? Pumapatay sila ng kahit sinong tao. Sibilyan, pulis, militar, bata, matanda, sanggol, babae, lalaki. Pinapatay nila. Next po. Ito po yung pinaka-latest. Ito po is Kate dito. Kasama natin sa Kate. Si Kate and Norbert Absalon. Kilala niyo siya mga SK? Yun ang nakalala kay Kate. And Norbert Absalon. Wala? Si Kate and Norbert Absalon po ay isang football player sa FEU. At siya po ay tumutulong sa atin sa kabataan kontra droga at terorismo na magbigay ng libreng seminar kung paano maglaro ng mga football. Ngayon, ito pong si Kate, tsaka yung pinsan niya si Norbert, umuwi ko ng Masbate, taga Masbate kasi itong bata na to. Ang build niyan, talagang may maganda height nito at ang build nito talagang, alam mo, police. Ngayon, pag uwi po niya ng Masbate, pinagkakalan siyang deep penetration agent ng kapulisan natin. Ginawa sa kanya, binukot siya, binugbog. Ang sabi sa balita po, habang nagbabike sila, nasa kasana na yung landmine, sumabog. Pero hindi ko totoo yun. Base mo sa investigasyon na nakalap na doon. Ang kinamatay po ni Kate, pagkatapos pupugin, binaril po sa ulo. At ang nakakalungkot po, isa sa mga bumaril kay Kate, alam po ninyo kung ano? Barangay Kagawad. Imagine, no? Kagawad ka, sumusuporta ka sa kalaban ng Estado na sumisira sa maraming buhay ng mga kabataan. Pero sumusweldo ka mula sa pamahalaan. Diba? Kapal mo ng mukha, diba? Tulad ng ibang mga kongresista ngayon na kumakatawan sa iba't ibang organisasyon. Imbis na tupdin niya yung kanyang sinumpaang tungkulin at ipagtatanggol niya ang konstitusyon ng Republika ng Pilipinas para pangalagaan niya ang seguridad at kaisan ng bansa. Sila pa itong number 1 na naglilid ng mga pagkasira, hinanakit laban sa pamahalaan. Next po. So, ngunit, narito naman ang mga anak ng mga leader ng mga CBPNP. Kanina, pinakita ko sa inyo yung maraming namatay na kabataan na kanilang na-recruit. Ngayon, pakikita ko naman po sa inyo yung mga anak nitong mga dumuhong to. Next, ma'am. Okay. Ito po ay anak ni Congressman Zarate ng Bayan ng Luzon. No? Ito po. Yan po, maliwanag. Ito po yung mga kabataan. Ito po yung mga anak na mahihirap. Tulad namin mahihirap. No? Ito yung mga anak ng mga mahihirap na tinatarget nila sa recruitment at NPA. Gutom, nangangayayat, nakikitata, wala sa eskwelahan, nasa kalsada, sumisigaw ng mga bagay na kahit sila hindi nila alam kung ano yung sinisigaw nila.
Habang ito naman po mga anak nitong mga nagre-recruiters na to, ay sa sarap po ng buhay. Nakapagtapos po sa Harvard, sa Oxford, sa Yale. No? Ang kape ho, hindi man na nakatikim ng coffee stick na Nescafe. No? Ang kape nila palagi is Starbucks. Nasa Europe. No, next po nga, para mas maganda. Sandro is a galing sa natin. Ayan po. The left is enjoying lifestyle abroad. Ito ano ba trabaho ni Congressman Sarate? Congressman party list, magkano na naman sweldo dyan. Ang asawa ni Congressman Sarate, wala naman trabaho. Saan mo sila kumukuha ng pera? Pag ibang gusto, hindi ho biro mo paaral sa Harvard. Hindi ho biro ang gastos sa European country. No? Yan po ay galing sa mga revolutionary tax na tinaturn over sa kanila mula sa laylayan ng kanilang mga members sa baba. Habang ang nasa kabila naman, ito po, gutom, pagod, puyat, sa mga walang kwenta-kwentang bagay, sila nagsasakripisyo at nagpapasasa yung mga leaders at mga recruiters nila sa pamumunan ni Jose Maria Sison. Next po. Ito po si Ka Oris. Ito yung aking pinaka-favorite na commander ng NPA. Si Ka Oris po, ang pangalan niya is George Madlos. Si Ka Oris. Wala sa anak ni Ka Oris or ni Madlos ang sumama sa kalusan. Yung isa nasa US, living the American dream. Ayan po, yung anak niya. Palagay ninyo, ikaw ma'am, yung magaling yan kanina, mag-cheer. Gusto ko yung cheer mo kanina, magaling, panalo ka kapit sa akin. Palagay mo ma'am, bakit mga anak ng mahirap ang nire-recruit nila at hindi yung mga anak nila? Di ba dapat anak nila ang nangunguna lalo? Palagay mo, bakit mga anak ng mahirap at yung mga anak nila never nilang in-involve sa kanilang ginagawa sa kilusan? Sa totoo po, sir, is hindi ko po alam. Pero para sa akin, siguro po, may kanya-kanya pong ideya ng isang tao ng mundo kung paano nila mapapasama yung kabataan o yung hirap sa isang samahan namin. Pwede mo ma? Babay speaker ka. Pwede rin. Pero alam mo kung bakit? Di ba kanina pinakita ko sa inyo kanina, puro patayan? Kasi alam nila na kapag dumating yung araw or ni-recruit nila yung kanilang mga anak mismo sa loob ng samahan, isang araw mamamatay din yung anak nila. Yun po ang dahilan mo. Alam nila ang mangyayari sa mga anak nila pag ito po'y sumama sa kilusan. Mamamatay din. Samantala, ang pinipermisyon nila, yung anak ng mga mahihirap. Wala sa kanila kung mamatay ang mga yan. Kaya nga sabi ko kay Colonel Marlon, sa ating COP, sir, yung ating assembly, mas maganda, di lang kikita. Dapat nandiyan din ang ating mga force multipliers at ibang mga members ng ating advocacy group. Bakit? Para mas maintindihan ninyo na ang pagiging advocacy group, hindi lang hanggang sa OTP, hindi lang tuwing may activities, di ba? Mas lalo nating tulungan ang ating kapulisan, ang ating community na mapangalagaan ko laban sa mga panloloko na nagre-resulta ng pagkasira ng maraming buhay. Okay? Next po. Ito po, na-picture to sa maalaala kaya. Yung buhay ni Kaliway Bulaklak. Dati po siya NPA commander. Ang pangako nila, pangako daw ng CPP-NPA, kami ay magkakaroon ng sariling lupa. Nagkaroon nga kami ng lupa, ngunit sapat lang na libingan ng aming ama. Kasi, gagamitin nga nila yung mahirap ka. Sumama sa amin, magkakalupa. Isa yan sa mga buhay na patotoong testimonya ni Kaliway. Pinangakuhan siya magkakalupa. Pinangakuhan siya na magkakaroon siya ng sarili niyang ari-arian. Pero, na-realize niya, nagkaroon kami ng lupa. Ay ito, libing.
ng tatay nila. Di ba? Ganyan po, kalalang panluloko ang ginagawa ikaw naman ang ng mag-video. CPA. Next month. Out na yan. Next time naman. Nahaba kasi po masyado. Pangabutin tayo ng alas 4. Wait lang naman. Balik mo mamaya yan. Ito po, hindi na ho nakatiis yung mga nanay, yung mga magulang. Lumabas na sila. Ito yung kinakwento ko sa inyo, OFW. No? Si Miss Gemma Lapsan, tsaka si Mrs. Belisa Lucena. Mga parents po sila ng mga minor de edad na mga kabataan na naringganyo po ng kabataang party list na sumama sa kanila. So yung video ma'am ni Miss Lisa. So ito pong napawalan yung video is a Senate hearing during the time na tumulog po sila sa ating pong Senado upang ma-recover po yung anak nila na nasa bundok. Dahil talagang sobrang nalaso na po yung kaisipan ng bata. Ito pa po, lalo sa mga SK natin na nandito dito. Alam po ninyo, bilang anak, obligasyon po natin number 1 na pantayan po yung sakripisyo binibigay sa ating mga magulang natin. No? Nagsusumikap sila mag-aral, magtrabaho, para kayo po ay mapag-aral, tayo mapag-aral. Diba mga nanay, may pinag-aaral po ba kayo, nay? Magkano mo nagagastos nyo sa isang araw sa mga anak nyo? Depende po. Kita nyo? Si Monsial, itong ating presidente ng RIAC, may pinag-aaral pa kay sir? Ay, congratulations sir. Iba naman. Ang ibig sabihin mo na bilang kabataan, obligasyon ninyo na pantayan din yung sakripisyo ginagawa ng mga magulang nila para sa inyo. Imagine, nagtitid sila magtrabaho, beyond the hours, para lang sila ay kumita, pagtustos ng inyong pag-aaral, para lang kayo mabuhay. No? Di ba mga magulang, tama po yun, di ba? And tayo naman, isa rin sa obligasyon natin na sila po ay bigyan natin ng utmost respect. Respeto. Pero ito po, para mabigyan po ng tiin natin na ito pong mga makakalawang grupo na ito, imbis na respeto, paggalang, pagmamahal sa magulang ang tinuturo, ang tinuturo itakwin mo yung magulang mo. So, yun po. Punta na nga doon sa anong bayan. Tapos nung nalaman niya na nag-inform sa PNP at saka sa school, sabi niya sa akin, kalaban na daw po ako. Isipin ko na wala na akong anak. Tumulog ako sa anak ko na. Ano sabi sa kanya ng kilusan? Magabang ito'y anak mo. Yan ay anak na lalaking babae na ng kilusan. O diba? Inarin kayo, magulang din kayo, anak din kayo. Tama ba naturuan kayo ng ganong klaseng paniniwala? Na kapag after kang ipinanganak ng nanay mo, obligasyon kang alagaan ng nanay mo. Pero obligasyon ko rin bilang anak na irespeto at pantayan din ang pagmamahal at sakripisyong binibigay sa iyo ng magulang mo. Samantalang itong mga demonyong to, tinuturuan ang mga kabataang nare-recruit nila na itakwil ang kanilang mga magulang. Yung po ba ang nagsusulong ng isang mga tamang prinsipyo
Yung po ba ang nagsusulong ng hustisya at yung pagrespeto sa karapatang ng tao? Yun po ba? Ganun po ba klaseng prinsipyo ang respeto sa karapatang pantao? Kayo po humusga niyan. Alam po ninyo ang NTF-ELCAP or National Task Force to End Local Armed Conflict. Marami pong, sino pong nakakarinig na ng NTF-ELCAP? Aba si Upi, wala daw nakakaalam ng NTF-ELCAP rin niya. Ulitin ko, sino po nakakaalam ng NTF-ELCAP? Sino po nakarinig na ng NTF-ELCAP? Ay, isa lang, si Upi. Report ko ba yun sa marami? Ang NTF-ELCAP po ngayon, under Secretary Bandoy at ni General Parlate, tama sir? Ay isa pong organization na pinagalingan din po ng kikita, no? Prinsipyo ng kikita. Ito po ay hindi pag-rekta, yung pagbibigay ng yung red tagging na narinig ninyo. Marami kasi nagagalit niyo sa NTF-ELCAP. Marami din SK ngayon na natatapos sa NTF-ELCAP sa ibang bayan. Alam po ninyo kung matatandaan ninyo, nagpaikot po kami at humingi kami ng tulong sa mga respective sa kanilang kabataan council to create a resolution condemning the killings of CPP-NPA. Pero nakakalungkot po na may mga ilang sangguniang kabataan na hindi nagpadala ng resolution condemning the killings and illegal activities of the CPP-NPA. Ang tanong ko sa kanila, bakit? Alam po ninyo, ako rin po ay nasa SK. Ako po ang technical consultant ng SK Las Piñas. So, tinanong ko sila, bakit? Anong problema? Hindi ko sa Las Piñas sa ibang bayan. Well, takot kami kasi mama, siyempre may mga kaibigan sila mga taga-UP, may kaibigan sila taga-PUP. Alam po ninyo, hindi tayo nagre-rentan sa NTF-ELCAP. Ang NTF-ELCAP ay nabuo upang mabuksan at ibigyan ng kamalayan ang mga kabataan at ilang mga tao at personalidad na hanggang ngayon ay sumusuporta pa rin sa NPA. No? Yan po ay nandito po ang NTF-ELCAP, nandito po ang version ng NTF-ELCAP which is nakikita upang matulungan kayo na kung kayo man ay sumusuporta sa, kung meron man sa inyo na sympathizer ng CPP-NPA, usap po tayo. No? Malamang alam ninyo kung anong pinaglalaban nila. Pero hayaan niyo naman po kami na mailahad sa inyo kung ano po ba ang kabutihan naman na ibibigay ng ating pamahalaan. Ako po ay pinadala rito ng ating Chief PNP, pinadala po kami rito ng ating BPCR, ng ating Regional Director, Chris Brigadier General Eliseo Cruz, at ang ating pong DRDA, Chris Brigadier General Ismael Yu. Pero, alam po ba ninyo na kami po'y walang bayan? Lahat po ng lakad namin, ang provincial visit, o kung meron kami convoy. Convoy kami, iwas kami traffic. Pero yung aming gasolina, ang aming pong accommodation, ang pinapasweldo po namin sa mga staff namin, sa yung pera namin yun. Bakit? Ano? Sinumpa ko sa sarili ko. Magmula nang nakita ko yung mga bangkay sa bundok na siya Madre. Eh sino mo kukilos kung hindi pa may kikilos kasama ng mga kasama ko sa prime movers. Ang aming pong national spokesperson, si Franz D. Marapia, ay dati pong kaanib ng Kabataan Party List. Dati rin po siya ng pinakamalaking organisasyon sa lalawigan ng Balaang Bataan. Pero ngayon po, ay kasama ko siya ngayon sa KKDAT at magkatuwang kami sa pagbibigay ng advocacies and lectures sa iba't ibang mga probinsya at mga lungsod. Kaya sana sa mga SK na nandito, mga honorable SK chairperson, nawa, huwag niyong pabayaan ang KKDAT dito sa inyong bayan. Sa mga advocacy group naman natin, iba't ibang advocacy group, kasama ng pamahalang bayan ng San Juan, kami po'y nakikiusap sa inyo, nagkabayan
suportahan po ninyo at tulungan po ninyo yung ating mga SP at yung ating pong kikilan dito po sa inyong bayan. Kailangan po namin ng tulong ninyo upang masawatan po natin itong lumalaking at paglago ng recruitment ng CPP-NPA. Pero ano nga po ba ang susi upang mawakasan ng kahirapan at makaantas ang level ng inyong kabuhayan at ng ating komunidad? Yung po ba ay karamatang pakikibaka, paghawak ng banay, pagkakit sa bundok? Palagay ninyo, siguro nagtataka kayo, ba't yung mga NPA umaakit yun? Baka yun talaga ang susi para mawakasan natin ang kahirapan. Para ikaw na mahirap, ay hindi ka naman mamatay na mahirap. Diba? Kasi yan ang boto nila eh. Kailangan lumaban tayo. Pinanganak kasi tayo mahirap, dapat hindi tayo mamamatay na mahirap. Diba? Kaya tayo ay lumaban sa pamahalaan at sa ating gobyerno. Pero kita mo naman hanggang ngayon, 52 years na tayo niloloko ng mga NPA. Pinanganak silang mahirap, namatay silang rebelde na hindi nakakamit kung ano ang talagang nais nila para sa kanilang pamilya. Lahat tayo gusto natin mapaangat, gusto natin mabigyan ng magandang buhay ang ating pamilya. Pero ano nga ba ang susi? Panoorin niyo po ito. Galing mo aming magagandang SK chairman ng ilan taon ka naman? 23. Igandang tayo ba na? Sino ba bang mga SK chairman rin niya? SK chairman tapos? May nakita ko kayo ng pogi-pogi rin niya. Kasi kinigil na talaga sa online. Ito po. Testimony na talagang yung kahirapan is never a hindrance to success. Sa matamlay na liwanag ng Ang lumalalang problema sa kahirapan at gutom at mapaantas ang antas ng pamumuhay ng iyong pamilya. Ang susi po riyan ay edukasyon, pagsusumikap, at pagtatiyaga na may gabay ng ating dakilang na bigay. Hindi po susi na pumatay ka ng kapwa mo Pilipino, hindi po susi ang pumatay ka ng inosenteng mga tao. Mag-aral. Pag nag-aral ka, may maganda kang trabaho. Pagka may maganda kang trabaho, may maganda kang sweldo. Alam po ninyo si Aya ngayon, si Raspi, binisita mo namin taga-Rugban mo yan. Si Aya po ngayon, yung bahay nila na pawit ngayon, napakalaking bahay na po ngayon. At siguro sa mga susunod na pagkakataon, ipakikita ko sa inyo yung video ni Aya na magpunta kami ng Rugban. No? May pa-chandelier na lola mo ngayon. No? Kumakain na sila sa magandang table. Yung dating pintuan nila, yung pintuan kasi nila gawa sa pintuan ng rep. Alam yung pintuan ng rep? Yun po ang pintuan ng bahay nila. Pintuan ng rep. Ngayon po, naaranan. Kasi nagsumikap eh. Hindi naman siya sumali sa mga friendly organisasyon. Hindi siya sumali sa Kabataang Party List. Nagsumikap siya at natapad niya ang kanyang gusto para sa kanyang mga magulang. Okay po? So, tungkol naman sa drugs, hindi ko naman pa medyo mapaspasan natin. Isa lamang po ang aming mensahe about illegal drugs. Kasama na dito kayo, mga nasa advocacy group. Alam po ninyo ang droga, pag yan po ay nalabanan natin at napatigil natin ang illegal na droga, bababa din po ang criminality rate sa mga dito po sa inyong bayan. Sa lahat ng bayan, particular sa buong bansa, mas mababang drug-related cases, mas nagkakaroon tayo ng mga programa laban sa illegal na droga, mas mapapaliit natin, mas mapapababa natin ang criminality rate. Bakit? Katulad sa amin, may nursing home. Pagkailan na pa, may nursing student. Patay. Ginahasa, tapos pinatay. Alam po ninyo, ang tumira, adik. Droge. Isa pa po sa nagpunsod sa akin, bakit po ako nandito sa harapan nagsasalita sa inyo. Nung araw, nung ako'y bata pa, may mga
binata na, nasabi ko, minsan sa harapan ko pa niya, aabutan, kaya mo na. Kaya mo na dos. Lowest 5, ganyan, di ba? Sino yung mga nag-vlogs dito? Ikaw ba? Tawa kasi. Ngayon, mayroon na lowest 5 dyan. Di sana, ganyan. Ito naman si Loco, takbo. I-score. Pagka-score, bibigay ko ito siya sa ipapili. Ngayon, hanap ka ng pwestuhan. Kung saan yung pupwesto mo yung gagamitin ka na. Bibili ka ng lighter. Saan ka bibili lighter dati? So, sasala na yung yung shampoo, magmamariwana kayo. Pagkatapos nun, ano nangyari? Ano sir? Alam na sir, kaya pinakawin ko na. Pagka natin ko yung drugs, ano ka na high ka na. Di ba? Yun yung kawawa ko yung babae na yun. Walang awang pinatay matapos suka sa akin. Yan po dahil sa titigan ng buka. Yung taga-relay, ang mga pangalan, may kotse siya. Si Kate Devantes, may kotse siya. Pagka nagbubusin niya sa gate nila, ngayon wala nagbubukas ng gate. Ginawa niya, bumaba siya nagbubukas ng gate. Hinila lang mo siya ng mga 4 na lalaki. Dinala mo sa silang Cavite. Direko, patay din. Dahil sa droga. Alam mo ninyo, kapag hindi kumilos ang SK, pag hindi kumilos ang advocacy group, pag hindi kumilos ang mga punong barangay at mga magulang, laban sa illegal na droga. Kasi may magagawa kayo eh. Para tutukan ang lumalalang problema natin sa illegal na droga. Magsalita kayo. Tulad ng kinakwento ko kanina, luluto sila ng droga, bata pa ako. Wala akong pakialam. Kasi ang akin, anong pakialam ko? As long as wala silang ginagawa masama sa pamilya ko, wala akong pakialam. Diba? Pag may ganito, minsan din ako nandyan sa pinakalikod. Sabi ko, wala akong pakialam sa nagsasalita na yan. Kasi wala akong pakialam eh. Anong pakialam ko? Ang mahalaga sa akin, ito ang kami ng tropa ko lang dito. Minsan din ako yung sa likod. Hindi ko nga inisip na one day magsasalita ako in front of many people. Kasi ang akin, hanggang hindi nagagalaw ang pamilya ko, wala akong pakialam. Mag-droga kayo dyan. Nung ako po ay nag-aral na, pagbalik ko po, may kasama na po yung mga magulang ng mga dati kong kalaro na nagbebenta. Alam niyo sino na yung runner nila, yung scorer nila? Yung mga dati kong kalaro. Imagine, yung generation ng mga users and pushers, nagpapasalin-salin. Alam niyo, bakit? Kasi karamihan mo sa atin, wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Ngayon, ganito po. Papayag mo ba kayo na magpatuloy ang henerasyon ng mga susunod pang mga drug users, dealers, suppliers dito sa ating lipunan? Papayag mo ba kayo? Sabay-sabay mo, papayag mo ba kayo sa buwan? Pero dapat may gagawin kayo. So ganito po, usapan natin. Kung kayo po ay may nalalaman na mga individual na tao, kahit sino, politiko, agawat, kapitan, ano pa ba, pulis, kung meron man, pero sa panig ng kapulisan, wala ko akong ganyan. Pero kung meron man, paalam mo sa amin. May number po ang ating pong Chief PFP na si Police General Guillermo Elezar. Wala ba kayo dito, sir? Yung target ni Chief PFP. Yung isumbong mo kay Chief PFP. Ngayon ganito, kasi ako dati din, yung araw, may ganyan na rin naman dati. Sumbong mo sa police. Kaya ako naman, binata pa ako nun. Ano rin naman binata mo? Ang ano nun, takot ako. Takot ako eh. Mamaya, balikan ako ng adik. Di ba? Ngayon ganito po, mga SK. If ever, tsaka mga advocacy group na narito, if ever man po na kayo po ay may mga nalalaman
criminality, especially illegal drugs. Kung natatakot po kayo magsumbong sa Chief PNP at nahihiya kayo kay Chief of Police, tell us. Huwag po kayo mag-alala. And any report na kahit sinong nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot, di lamang dito sa San Juan, any parts of the country na meron po kayong alam at may nalalaman po kayo na nagtutulak, mismong pinanggagalingan, nagluluto o protektor ng mga nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot, sabihin po ninyo sa akin. And rest assured that your report will be highly confidential. Wala pong makakaalam niyan, and we will make urgent report and action in regards of your report. Mamaya po, pamigyan nyo nga ng bibigyan po kayo nila ng aking po personal number mismo. Bigyan po nila kayo ng number ko. And then, if ever man po na may mga nalalaman kayo mga ganyan klaseng mga aktibidad, huwag po kayo tatawag ha, text po kayo. Pero kung gusto niyo po talaga ako tawagan, importante ho, mag-text muna kayo, magpakilala muna po kayo. Hello po, tagin niyo po ako sa pangalan ganito, bayad po ako ng ganito. Tapos, pwede ako rin ang tumawag sa inyo, if ever. Sama-sama nating tulungan ang problema natin sa droga. Tulungan po ninyo ang pinakamasipag at pinaka-dedicated ninyong Chief of Police ng San Juan para masawatan natin ang lumalalang problema natin sa illegal na droga dito sa ating bansa. And sana po lahat po tayo magkaisa, ilaban po sa paglaban ng komunismo, terorismo dito po sa bayan ng San Juan. Tulungan din po na ninyo ang ating pong pambansang kapulisan na masawatan rin po ang lahat ng klaseng kriminalidad, partikular na ang ipinagbabawal na droga. Muli po, maraming salamat po sa kabataan sa San Juanenyo at sa mga tao po lalo rito na mga member ng advocacy group ng Bayan ng San Juan. Pagpalagan po naman tayo at magandang tanghali